Katulad nito, mga kababayan, no? Ano yung katulad niyan, Kento? Ito. Kay Attorney Baligod, patungkol kay Laila de Lima. 'Di ba mga kababayan, anong sabi ni Attorney Baligod patungkol kay Laila de Lima? Ito po pakinggan natin. In-interview siya ni Ted Filon, mga kababayan. Ito po, saan ba yun si Ted Filon? May interview si Ted Filon kay attorney, mga kababayan, na mismo binawi niya. At ang sabi niya, hindi naman daw totoo. Ito. Ayan nag-react na nga si de Lima dyan Dito po sa letter M, de Lima. Alright? Opo. Sabi ho dito, Leila de Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang de Lima dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Here I come. Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC, no? Oh? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Kita nyo? Narinig lang sa chismis-chismis na kasama si de Lima, kaya isinali na lang niya sa miyembro ng Congress na nakatanggap ng maleta. Pero ending, wala naman pala talagang natanggap na maleta. Siniksik niya lang. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo? Kaya ito po ang reaksyon ni de Lima ngayon, mga kababayan. Ayan po Laila de Lima yan. Ito ang sabi ni Laila de Lima. Ito ang napapala pag naninira at hindi imbento lang. Nagkakabuhol-buhol ang mga kwento, magsama-sama kayo mga sinungaling. Ayan po mga kababayan, sabi ni Senator Laila de Lima sa kanyang post. Ayan po Miyembro ng Congress. Ma'am Selpa Glory Hilo po. Pwede pong error yun, no? On my part. Kita nyo? Hindi man pala nabigyan ng maleta. Wala naman palang inabot. Siniksik lang ang pangalan. Kaya sabi ni Senador Laila de Lima, may buwelta siya kay Baligod. Ayan ang nangyari. Nagkanda buhul-buhul na ang kwento. Hindi na nagtugma ang kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Mga neighbor kong makadutae dati nanood kay Ted Filon, ngayon ayaw na manood. Ganyan yan sila mga kababayan. Kapag may mga reporter, mga vlogger na nasilipan ng pagkakamali, itong propaganda ng mga Duterte laban kay Marcos, ang sabihin agad nila mga kababayan, ginigipit. Kapag halimbawa, mag-react ka, mga kababayan. Tapos, mabisto mo sila, ang sabihin agad nila, wag na natin panuurin yan. Kita nyo, nabisto ngayon ni Ted Filon, itong kasinungalingan ni Attorney Baligod na nakatanggap daw si de Lima ng mali-malitang pera. Pero, ang tanong ni Ted Filon, paano po nangyari makatanggap si de Lima? Nakakulong po siya nung panahon na yan. So, ngayon mga kababayan, noong 2022, wala pong power si de Lima kasi tapos na ang termino niya. Ngayon, noong 2025, tsaka pa lang si de Lima naging congresswoman sa pamamagitan na bilang representative ng ML party list. So ngayon, paano nangyari na si de Lima makatanggap? Ikakapasok niya lang. 2024-2025 budget yan. Si de Lima nakapasok bilang kongresista 2025 na. Ngayon pa lang sila mag-umpisa. 'Di ba? Paano 'yan? Ang sagot ni attorney, sinadya niyang ilagay. Diyos ko naman. Sinadya niyang ilagay. Ito pakinggan niyo ulit mga kababayan. Miyembro ng Kawan lamang po ng isang party list si Ginang de Lima dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney?
Here I come. Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yun, no? On my part. Di ba? Narinig niya lang sa chismis na si Dilima ay isa sa mga sumama kay Trillanes at kakampi para sa ICC. Inilagay na niya si Dilima sa listahan ng Congress na nakatanggap daw ng maleta. Tapos may nakalagay pa dun townhouse. Townhouse, Congress, townhouse, Congress. Ganon. Kung saan daw hinatid ang mga mali-malita. So ngayon, ang tatanungin natin dyan, kung totoo ang mga sinasabi ninyo, tapos ngayon meron kayong mga binabawi dyan at binubura na hindi pala kasali, paano yan paano yan manalo? Paano yan dalhin sa, di ba? Dalhin sa korte kung mismong ang korte na mag-isip niyan puro bintang. Di ba? Di ba? Kita niyo mga kababayan, bistado kayo ngayon. Kaya sabi ni Senator Laila de Lima at ngayon Congresswoman, ito ang napala pag naninira at nag-iimbento lang. Nagkakabuhol-buhol ang mga kwento. Magsama-sama kayong mga sinungaling. 'Di ba? Nakakahiya. Ilagay mo yung pangalan ni Dilima kasi narinig mo lang sa kwento. Rejected na si Digong. Ha. Rejected na ba mga kababayan? Hala, tapos na ba yung hearing nila? Ay, totoo? Reject na si Digong? Hala, oo nga. Ito mga kababayan, reaksyon ni Congresswoman Laila de Lima. Sabi dito, how preposterous, sobrang nakakatawa ang pinapalabas nilang isa ako sa pinadalhan o tumanggap ng maleta. Clear demolition job. Concoction of lies. I absolutely and firmly deny any such ridiculous claim. Look at the timing. Di ba? It is the confirmation of charges of Duterte and most likely his case will go to trial. It's Sarah's impeachment proceedings and most likely her case will also go to trial. Mag-amang humarap sa pananagutan, this cheap and laughable moves are squid tactics to distract us from the real issue. The renacking of the Dutertes, they can't even do it properly. They can only get dubious, discredited personalities like Jason Sa, Mike Defensor, and Libby Baligod to spearhead their amateurist yet seemingly well-funded operation. Ayan na nga. Rejected to, RIP na si Gongdi. Hala, ito na ba mga kababayan? Rejected na ba? Hala. Sige nga, pakinggan nga natin. Hindi ko alam mga kababayan kung rejected na ba si Digong. Parang wala naman akong narinig mga kababayan. Umamin ang abogado na dating sundalo na mali. Ito nga, mga kababayan, yung kay Dilima. Ilang isa sa kongresistang umamin ang abogado na mga nagpakilalang dating sundalo na maling inilista si Congresswoman Laila de Lima bilang isa sa kongresistang tumanggap ng pera sa delivery na naganap umano noong panahong hindi pa ito nahahalal. Pero nanindigan ng abogado na tumanggap ito ng pera. Umamin naman si dating Congressman Mike Defensor na tumutulong siya sa mga ex-Marines. Nakatutok si Salima Refran. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan, naniniwala ako sa mga sinasabi nila.
Hindi itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong nga siya sa 18 nagpakilalang mga dating sundalong nagsilbi umanong bagman ni dating Congressman Zaldico. Pero limitado lang umano ang tulong niya at wala umanong perang sangkot dito. Katulad yan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan. Wala rin umano siyang kinalaman sa mga sinasabi ng 18. Sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalaman dyan. Bukod sa 18, 10 iba pang dataring umanong sundalo ang maglalahad din ng umano'y alam nila. May separate affidavit sila o separate na kwento sa bawat pagdi-deliver. Matapos ang isang naunang TV interview, pinanindigan ng abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Levy Baligod kahapon ng hapon na kasama sa mga tumanggap umano ng pera mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025 si ML Party List Representative Laila De Lima na naging kongresista lang nitong June 2025. Isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Dagdag niya sa isang post, malian niyang sabihing binawi niya ang pagdawit kay De Lima. Nagkamali lang anya sa paglista kay De Lima sa ilalim ng mga kongresistang tumanggap ng pera. Dapat anya ay Diba? Kita nyo mga kababayan, mga sinungaling talaga.